Game na ho mga kababayan, umpisahan na muna ho natin ito sa pamamagitan o doon sa pag-umpisa po kay General Torre mga bossing. Naku po, ano ang pananaw at ano ang masasabi ng ating Pangulo dito po sa magiting na general na si General Torre po na ngayon ay PNP chief ho mga kababayan. O sige, game! Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP Chief General Torre. Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Ayan, uumpisahan ho natin mga bossing ha. Paano po? Di ba si General Torre ang kauna-unahan daw po na nakipag-usap, nakipag-ugnayan sa Commission on Human Rights mga bossing. Nung panahon ho ng dating Pangulong Duterte, naku, kung mura-murahin ho nila yung Commission on Human Rights, kung baliwalain po nila yung Commission on Human Rights, mga kababayan, ganun-ganun na lang po. Pero dito, sa panahon ni General Torre, mga kababayan, at panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi. No? Hindi kayo matatakot lumabas at kasama din dyan, hindi kayo matatakot sa ating mga kapulisan. O yan ang importante, mga bossing. Kung dati ho, doon sa panahon nila, takot ka sa pulis, baka nga ikaw ay mapagbintangan. Di ba? Naku, ang payat ko. Naku, luwa ang mata ko. Yung pala, may sakit lang pala si bossing. Napagbintangan. No? Dahil kailangan kumota ng pulis, naku, halika dito. Ayain kita, sumama ka sa presinto. Kulang pa ang kota ko. Wala pa akong huli. O di po ba? Dito po sa panahon ni General Torre, mga kababayan, at panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, mahalaga po ang karapatang pantao, mga kababayan. Tsaka yung tindig, no, ni General Torre, talaga naman kapag ka ikaw, iisipin mo na gumawa ng masama, iisipin mo na gumawa ng kalokohan, alam mong may kakalagyan ka eh. Biruin mo ba naman? Dalawang matitindi ho, mga kababayan, ang ipinasok nito sa oblo. Na hanggang ngayon po, nag-iiyakan pa din yung mga DDS dahil yung mga idol nila pinasok sa oblo. Di po ba? O, tuloy. Kaya ginawa namin, and I saw si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. Isama mo na po yung kagustuhan ng mamamayang Pilipino na si General Torre po ang pumalit, no, kay General Marbil para po maging PNP o chief, di ba? Hindi naman po pipiliin o sasabihin ng kapwa natin Pilipino, oy, si General Torre, sige, iluklok yan para maging PNP chief kung ayaw ho nila eh. Di po ba? Kung hindi nila nararamdaman o hindi natin nararamdaman na safe tayo kay General Torre, mga kababayan. Tingnan nyo nga po kung anong ginawa niya. 3 minutes, kailangan nandun na ang kapulisan kapag kayo tumawag. Di ba? Dehins na pwede yung bobondat-bondat. Hindi na pwede yun. O, di ba? Paano ka nga naman makakapunta doon sa lokasyon mo? Di ba? Paano ka makakapunta doon sa lokasyon mo kung ikaw bobondat-bondat? Ano sabi ni General Torre? Kailangan maging fit kayo, no? Para yung 3 minuto natin na ipinapatupad mangyari ng katotohanan. Paano kung tataba ang laki-laki na tiyan mo, gaganong-galo ka, paano ka makakahabol ng mga snatcher? Paano ka makakapunta agad doon sa mga sa lugar na merong nangyayaring kaguluhan? O di po ba? Tingnan nyo si General Torre. Matigas. Di po ba? O, matigas. Sabi ni Tay Tigas, safe tayo kay General Torre. Magalang. Si Bato, anak ng tinapa. Dati, nung naging PNP chief, puro yabang lang mga bossing no? Kailangan, alam niya, nakatutok sa kanya yung camera. Sabi ni Bato doon sa pulis niya, di ba? Puro ganun lang.
Puro paporma lang ho, mga kababayan. Tsaka hindi mo maramdaman sa kanila nung panahon na yon, no? Na importante ang buhay. Kahit bahala na, no? Kung nadali yung 3 taong gulang, wala tayong magagawa. Collateral damage yan. Shit happens. Parang ganun lang po sa kanila ang buhay, mga kababayan. Dito, kay General Torre, nako, kapag ka ikaw ay nagkamali, may kakalagyan ka. Sibak ka sa amin. Hindi pwedeng yung aargabyaduhin mo yung kapwa natin Pilipino. Di po ba, mga bossing? O, tuloy. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of Chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. And that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. Isang tawag lang, tatakbo na rito yan. Yon, yung police visibility din po, 'di ba? Neng Gigi, yabang kasi ni Bato. Nalasing sa posisyon niya bilang Chief PNP. Totoo, no? Sabi ni Bato. yabang na yabang ako nung panahon ni Bato de la Rosa no? Grabe naman tumakaasta. Pwede namang mamaya pag nasa likod na, yung wala na mga kamera, yung hindi na mapapahiya yung tao, doon na lang kausapin. Pag nandun tayo sa formation, kailangan matikas tayo. No? Tindigan natin. Huwag yung papatay-patay, lalamya-lamya. Di ba? Pero hindi, dahil nakatutok ko yung camera. Si Bato. Tuloy. 3-minute or 5-minute 911 na dapat. That's what we're looking for. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP Chief General Torre? We still have a drug problem in this country. Siyempre pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko continue to pero yung hulihin niyo yung malalaki. Tsaka yan nga po yung nangyayari, 'di ba? Kahapon po na vlog natin, mga kababayan, ay grabe po. Davao. Grabe, Davao, mga kababayan. Sandamakmak po yung nakuha doon sa Davao na naman. Di po ba? Ano ba meron talaga sa Davao? Sabi nila napakaganda, pero ngayon nakita nyo, puro mga S ang mga nakukuha, puro mga ipinagbabawal na gamot, at hindi lang po basta-basta na bilang. Bulto-bulto ho, mga bossing. Ganyan ngayon ang PNP. At saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi na babawasan. Bilangin ninyo ng gusto, tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Sunugin na lang, di ba? Sabi dati, nire-recycle daw. O dito, sirain para hindi mapakinabangan. Hindi maano ulit. Hindi mapakinabangan ulit. Di ba? Paano po rin kaya mararamdaman yan sa like the barangay level, sa communities? Well, what is happening, because we were concentrating doon sa mga big time na drug syndicate, drug lord, may balita na bumabalik-balik sa mga barangay. Yeah. Yung mga small time. Kaya yung Cops on the Beat, that's the solution to that. Ang solusyon, yung mga malalaki po talaga, di ba? Sabi ni Tommy Cereza, Davao, safest city sa mga drug lord. Sabi Hindi kasi nung dati, mga kababayan, yung dating Pangulo, sabi, 6 months, tapos na ang droga sa Pilipinas. Tapos mamukat-mukat mo yung mga nahuhuli, yung mga nakukuha lang pala, mga small time. So, kaya ayun, patuloy pa din po yung mga malalaki. Yung talagang mga naglalabas ng mga droga. Di po ba, mga kababayan? Puro small time lang yung nahuhuli nila. Eto, bultuhan po. No, yung talagang mga ulo ang kinukuha para mahinto na. Kasi nagpapatrolya sila, kahit sino kong dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, ito makipapalayo natin sila na makitigil na nila yung kanilang ginagawa. Di ba? Yan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na katulong si General Torre.